lang to. Dahil, ano ba yun? Ano yung typical outlet? Okay, ito. Ang cute. Liit lang pala. And then, yung ating Forta filter. Tapos, in-order ko yung set. Kasi hindi maganda yung camping stool nito. Hindi siya eksakto. Kulang. So, kailangan yung sakto yan. Swap. 51. Kaya may kasama na siyang ano nga ba ito? Nakalimutan ko. Tamping pad. Nilalagay sa edge ng cabinet. At saka yung milk frother jug. Ito lang talaga yung kasama niya sa machine. Pero meron silang promo na pwede mong isama yung mga accessories. Makakales ka. Set aside natin yan. So, ito yung grinder. Hindi pala. Honey. Sabi ni Seller, ito daw yung pinakamaganda nilang grinder. Kaya nag-ask ka pa ng recommendation. At saka maraming magaganda talaga review. Ang cute, ang liit lang din. Portable. Kasyang-kasya sa aking coffee corner. Yay! Napaka-cute niya. Tama ba? Ang cute din ang lagayan. Akala ko laki. Butas. Akala ko merong takip. Para akala ko pwedeng iwan dito yung coffee grounds. Hindi pala. So, what is this? Ay, ito yung free. Yung buti nga na akong bumili nito. Ito siya. Sa Forta filter. Salit lang ng space. Kala ko malaki eh. Yung knockbox. Kung itatapon yung coffee. So, si Pepper. Cup heater. Ito yung steam. Ang cute.
So, i-on ko muna siya para mas mabilis mag-heat yung ating espresso machine. Ilalagay ko siya sa steam para mabilis umakyat yung temperature. And then, mag-scoop na ako ng ating coffee beans. So, pag ako, hindi masyadong puno, meron akong weighing scale. Pwede ring i-weigh. Usually, 7 grams pwede na sa akin. Gamitin natin tong grinder. Yan. Tapos itong cup nyo, pwede nyo ipatong dito para nag-heat na or naiinitan. Nakakatulong din siya. So, ito yung ating portafilter. Lalagay lang ako ng pinapatong dito sa ibabaw para hindi matatapon yung i-grind mo. So, naka-default siya sa 10. Tapos, yung grinding niya is espresso. Nakalagay siya sa 3, which is the middle is espresso. So, ito na yung ating coffee grounds. Ginagamitan ko siya nung parang needle niya para ma-mix at hindi bubo. Minsan kasi nagdidikit-dikit yan. Okay. Then, pwede mong gamitan ito para magpantay. And then, saka ita-tamper. Kailangan lang kasi pantay yung ating coffee granules. And then, nilalagyan ko nito, nakalimutan ko na yung tawag. Nilalagyan ko nito parang strainer niya para hindi dudumi yung ating espresso machine sa taas. Para hindi ka na kailangan i-dispose ng water every time na nag-run ka ng espresso shot. Okay, and then lock. Hintayin ko lang bumaba ng konti yung temperature dito. Sa may cup, that would be around 100 degrees Celsius. Kasi yun yung perfect na temperature para sa akin to pull my espresso shot. Pwede rin naman kung gusto nyo ng mas mataas, 110 degrees Celsius, okay lang din naman. Depende kasi sa panlasa nyo. Ayan, pwede na yan. Pull na natin. Kung gusto nyo pang dagdagan, pull nyo lang ulit ng isa pa. Isa kasi hindi siya pantay-pantay. Depende na sa inyo. Extract naman niya mabuti yung coffee beans or yung coffee grounds na nilagay nyo. Makikita nyo naman yan kung puti na yung color. Okay, so this is my espresso shot. Then, after kong mag-take ng shots, ito turn off ko lang. And then, pindutin ko ulit yung steam para naman mag-steam ako ng milk. Kasi bumababa ang temperature niyan. So, kailangan pang mag-steam ka ng milk, nandito banda yung ating temperature range.
And then, nagpiprepare ako ng sugar syrup. Ano lang to? 500 ml ng water, tapos 1 kilo ng brown sugar. Yan. So, this is the sugar that I'm using. So, pwede nyo namang i-measure yan. Para laging eksakto. So, pwede nyo ilagay muna kasama nung coffee bago nyo lagyan ng milk froth. Depende na sa inyo. So, this is my coffee latte. Nilalagyan ko din siya ng cinnamon kasi I like it. Pwede rin chocolate or cocoa powder. Yan. Tanggalin nyo lang to. Dito siya tinataktak. Yan. That's it. Kaganito yung gamit nyo, i-relieve nyo yung pressure. Lalo na pag gumamit kayo ng steam. So, bubuksan nyo lang. Kahit nakapatay na yung ano. Ayan. Bubukas nyo lang na ganyan. Para lumabas lang kung meron pang pressure. Ito kasi wala na. Naubos ko na. So, ayan. Sarado nyo na lang ulit. Pero, pag ginamit nyo yung steam, usually may lalabas na pressure dyan. Kagaya ng ginawa natin kanina nung pinainit natin yung glass. So, tatanggalin nyo lang every time na papatayin nyo para mabilis lumamig yung ating espresso machine tsaka para iwas sira na rin kasi yung pressure na dyan pa. Natin. Sarap. Para ka na rin nag-coffee sa labas talaga. Enjoy your coffee, guys! Okay, so guys, ito nga pala yung bago kong nabiling takip ng aming washing machine. Ayan siya. So, ganito lang yan ino-open. So, pang front load lang ito. Gusto ko siya kasi waterproof. Tapos, mas matibay yung mga tahi. Mas matibay siya. Mas mahal lang ng konti. Pero okay lang. Kung matagal naman yung ano niya, buhay niya. O, ganyan siya. Gusto ko siya eh. Makapal. So, there. Yan. May naiiwan dito sa baba. Check ko nga. Minsan kasi hindi na nadidrain ng asawa ko to eh. Meron ditong dinidrain guys. After nyo maglaba. Yan o. Nakakalimutang i-drain to ng asawa ko. Yan. So, nakalabas na yung water. Kasi kung na-stuck yan dyan ng medyo matagal, syempre, mangangamoy yan. Tapos maglalaba ka ulit. Sasama siya. Okay. I like it. It's nice. Yan. Fit na fit siya. Sa labas niya ng kulungan niya. Ito yung mga dinagdag ko na binili ko. So, maliit lang naman siya. Para lang uniform. Ito vinegar. So, ito Fabcon. Ito bleach. Liquid detergent. Ito yung washing machine powder. So, mas gusto ko yung ganito yung style. Mas madaling kunin. So, yun yung latest dito sa aking laundry area. And next guys, ito naman yung binili sa akin ng husband ko. Yan. Gift niya yan. Hinihingi ko talaga. So, ito yung aming QB charcoal stove. Ayan. So, ginamit ko. Merong akong uling dyan na mga natira. Kasi pagkatas mong magluto at may natira pang uling, pwede mo siyang takpan ito. Para magamit mo pa ulit yung uling na matitira. Binubukas mo to para dyan papasok yung hangin.
at lalakas yung baga ng uling. Ito. So, dito rin napupunta yung mga ash o abo. Okay. Pag refill mo, pwedeng ipupul mong ganyan or dito na lang sa ibabaw. Bumili din ako nung ihawan niya. So, pag nag-iihaw ako, ang ginagawa ko, tinatanggal ko lang to. May nilalagay tayong this one. Ito yung sumasalo ng mga drip ng meat or fish. So, pag ganyan siya, pa-slant talaga. Pero hindi naman dumudulas yung binabarbecue nyo kasi makapit. Mahirap kasing makachamba na meron sila nito dahil mabilis maubos. So, ito yung stainless grill na separate mo siyang o-orderin. Hindi siya kasama dun sa stove mismo. So, ito yung mga kasama niya accessories. Yung pangkuha ng uling. Dito nilalagay yung uling. Tapos, pinapatong ko sa kalan. Kasi katabi lang naman ang kalan ko yan. Ito din, kasama rin sa kanya. Dito yung aking kalan na charcoal stove. So, okay lang kasi may open air kami dito. And this one also is a griller. Yung parang pang sangyupsala. May open space, may hangin. So, ayan, kagaya ngayon, mahangin siya. Ngayon naman po, nagluluto tayo ng saba ulit. Ayan o. Dinagdagan ko lang ng konti yung uling. Ayan.